Sa pangatlong topic ho natin, speaking of hindi nire-respeto, no? Yung mga patawag sa kanila. Tingnan niyo po si Bato de la Rosa. Testigo ng Kamara o testigo sa House of Representative o doon po doon sa Quadcom, mga kababayan. Dudurugin ni Bato sa Senado. Bakit to? Ganito ang balita, mga bossing. Kasi ho, mga kababayan, no? Ipapatawag daw ni Senator Bato de la Rosa sa Senado si Guban. Parang 'di ba dapat siya yung pumunta doon sa Kongreso? Kung sakali na iniimbitahan naman sila, 'di ba? Hindi sila pupunta. Kailangan diyan, sa Senado. Babasahin ko po ng buo yung balita na yan, mga bossing, ano? Para mas maliwanagan ho tayo. Ito. Ito ha, papakita ko sa inyo. Ayan yan. Yan. Parehas. Sabi dito, maghahain ng resolusyon si Senator Ronald Bato de la Rosa upang makapagsagawa ng investigasyon ang Senado sa issue ng illegal na droga na ipinapahid sa pamilya Duterte. Biruin mo, no? Maggagawa siya ng sarili niyang hearing. Hindi na lang. Ikaw na lang umattend doon. Di ba? Pag kayo pinapatawag doon, ayaw nyo. Tapos ngayon, kayo magpapatawag dyan. Paano kung hindi na din kayo respetuhin dyan? Di ba? Ayon kay De La Rosa, chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kasama sa ipapatawag niya si dating Custom Intelligence, no? Officer Jimmy Guban. Biruin mo yun? Si Guban ay humarap sa investigasyon ng Quad Committee ng Kamara de Representantes noong Biyernes kung saan dinawit niya ang mga pangalan nandiyan yung Mr. ni BP Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Nandiyan din si Congressman Paulo Pulong Duterte at dating presidential advisor Michael Yang. Yan po yung talagang mabibigat na pangalan, mga bossing, na nabanggit po nitong si Guban, no? Sa nakumpiskang magnetic lifter kung saan itinago ang S, alam niyo na yung S, ha, na nagkakahalaga ng 11 billion noong 2018. Biruin mo, no? Talagang sobrang laking pera nun. Talagang e-effortan yun. Kung sakalin totoo ho, mga kababayan. Pero mo, paano ipasok yun dun? Gagawa muna sila, bubuksan yung magnetic leaflet, tapos tatanggalan ng laman sa loob, tapos ilalagay dun, tapos lalagyan ng kung ano-ano para hindi matrace na merong ipinagbabawal na gamot, etc. Tapos weldingin ulit. Ibang klase. Sabi ni Guban, pinagbantaan siya ni dating DENR Undersecretary Benny Antiporda na may mangyayari sa kanyang pamilya kapag binanggit ang pangalan sa 3 hearing. Binanggit ni De La Rosa na ipapasalang niya. Ipapasalang daw po ni Tobats. No, baka wala na namang mangyari diyan, Tobats. Ipapasalang sa lie detector test itong si Jimmy Guban dahil daw po, no, sa kanyang paniniwala ay nagsisinungaling daw po si Guban, mga kababayan. Pero ako po, mga bossing, kaya po ako hindi ako komento ng malalim pa diyan. Inaaral ko po Pero sa nakikita ko po, mga kababayan, habang binabasa ko lahat, tapos mababasa mo diyan, Mike Cervera, Mega Love shout out. Ibang klase pag pinasok yung channel mo ni Mike Cervera. Kung makikita nga lang ho natin sa camera yan, hihingi tayo ng kiss no? I-kiss niya si Ma'am Jen. Malapit na hong ikasal yan, mga kababayan. No? Tingin ko, sabi ko, boss, mag-aanak na ba kayo? Sabi niya, hindi pa ako ready. Ang tigas, ano? Boss Mike pa ang hindi ready? Dapat yata baliktad ang tinanong ko, Ma'am Jen, mag-aanak na po ba kayo ni Boss Mike? Okay, maingay chismis yan. Mukhang siguro, Boss Mike, buntis na ba si Ma'am Jen? Huwag na natin pag-usapan yan. Ayan, supportahan nyo na lang po yung channel ni Boss Mike Cervera. Pindutin nyo po yung subscribe button doon sa kanyang channel, mga kababayan. Dahil
Naku, talagang matutuwa kayo sa mga vlogs niyan. Pro-government din po yan. So, tutuloy ko na 'to. Oh, "Are you willing?" Sabi ni Bato de la Rosa, tatanungin niya daw po si Guban. "Are you willing to take a lie detector test? I-polygraph test kita ngayon kung nagsasabi ka ng totoo. Bakit hindi mo ginawa kay Morales 'to?" Hindi niya naisip kay Morales 'to do'n sa house show na ano, na hearing. 'Di ho ba? Nanggagalaite si Tobats, mga kababayan, eh. Anya, malinaw na gustong sirain lamang si Vice President Duterte dahil sa banta ito sa kandidato ng administrasyon. Dati yun. Pero mukhang ngayon, eh, mukhang malabo na, eh. Mukhang ngayon ho, eh, medyo ano na, eh, um, ano ba yun? Tumatabang na ang mamamayang Pilipino, eh. Oh, halata daw pong scripted. Halatang scripted ang sinasabi niya. Mayroong direktor, mayroong nagdidirect sa kanyang sasabihin para gibain talaga yung mga Duterte. Sabi ni ano yun, ni Tobats kay Jimmy Guban. Ang habol dyan ay makakuha ng negative public opinion yung mga taong nabanggit para magiba lang ang imahe niya. Kaso, kung makikita nyo po mga kababayan, pag nagsasalita po, no, at nagbibigay ng statement si Guban, dire-diretso ho, eh, walang kautal-utal. At tipo bang hindi lang yung, oh eto, straightforward lang yung sasabihin, hanggang dyan lang, may linya, wala, eh. Pag nagtanong ka ng konting sangay, meron siyang naibibigay ng mga lugar, meron siyang mga naibibigay ng mga tao. Kabisado niya yung pangyayari. Kaya yung sinasabi ho ni Tobats Bato de la Rosa na parang para sa kanya eh scripted daw ho. Parang baka sila lang ho ang may sabi nun. No? Paano niya gawin kay Morales yung lie detector test? Magkasama sila kay Morales, Sir Mark, Andrew Biernes. Oh. Para saan ang pagpapatawag? Para gisahin. Mukhang tingin ko ho, mga kababayan, pag sabihin na natin, yes, okay, pumunta si Guban, o pinatawag niya sa Senado, mukhang malabo din ho nilang mukhang malabo din ho nilang mapaikot, mga bossing. Mukhang hindi kaya ni Bato de la Rosa yung ginagawa niya doon sa mga hearing niya dati. No? Doon sa PIDEA leak, hindi talaga ako makamove on doon. Sa PIDEA leak na yun. First time in the history of the Philippines, ang pinakawalang kwenta na hearing sa Senado, PIDEA leak. Oh. Biruin nyo, tapos sinundan pa ho nila, mga kababayan, nung excessive pagpapapunta daw po doon sa kapulisan, sa KOJC. Isa din ho yun, mga bossing. Ho ba, mga walang kwenta yung ginagawa nitong mga ito. Oh. Kaya nakikita ko ho, miski ho pumunta si Guban diyan sa Senado, hindi nila kayang paikutin. Hindi nila kayang, kumbaga, i-weigh o ang marinig ng taong bayan eh kung ano yung gusto nilang istorya. Mukhang malabo po, mga bossing. Ang dapat, sila ang pumunta doon sa Congress. Si Bato nga pinapatawag sa Congress, hindi pumunta. O, di ba? Sabi ni Mikey Grazi. Kung ano-anong dahilan na ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa para lang wag pumunta sa Congress. Paano ho ngayon? Oh. Kung sila naman ang bawian, sila naman ang hindi puntahan doon sa hearing na yon. Champ Oleb, sa hearing na yon, naanmas ang walang kakwenta-kwentang si Bato. Lumabas ang kanyang pagkaobob. Alam niyo po, isa din sa pinaniniwalaan ko, mga kababayan, kung bakit ho ang baba ng ratings, ang baba ng grado ng Senado, nalakpasan, kumbaga, mas believe ho ang taong bayan ngayon sa Kongreso, mga bossing eh. Tingnan nyo ho yung comment section sa social media, mga kababayan. Comment section sa social media, aba, iba tong mga congressman natin. Mga nagtatrabaho talaga. Mga nagre-research talaga. Inaayos yung kanilang trabaho doon sa Congress. Sa Senado po, tinatabangan ang taong bayan sa Senado eh. Hindi po lahat ng senador, mga kababayan, tinatabangan ang tao. Di ba, Ma'am Lynn Hirakawa? Oh, si Ai Chang nandyan din pala. Shoutout sa inyo.
Hindi sa lahat ng senador. Pero po mga kababayan, yung pagbagsak po ng grado o ng ratings ng Senado, dahil po sa kagagawan nitong mga ito. Bakit? Tingnan niyo naman yung mga pinaggagawang mga trabaho sa Senado. Hindi mo alam kung ano talaga ang gustong, gawin. Ramdam na ramdam mo kung sino yung pinapanigan nila. 'Di ho ba, mga kababayan? Asan ang galing dun? Tapos makita mo Senator Robin Padilla. 'Di ho ba, mga kababayan? Kaya ang iisipin talaga ng taong bayan, aba, mas okay ang Kongreso ngayon, kaysa sa Senado, Sabi ni Ma'am GB, ako din Boss Mark, mas naniniwala ako na matatalino ang nasa Congress, tunay na mambabatas. Pag hearing ulit si Bato, baka isang tricycle na lang matira sa kanila, isang jeep na lang nga lang sila. Sige Lalabera sa gobyerno. Chris Dioneda. Sabi ni Shiro Kansaki, bakit ang mga DDS, senators, kapag ka nag-handle ng hearing, hindi nga ho nila alam kung paano tatapusin yung hearing nila no? Makarinig ng konting pangalan, patawag yan. Sinabi yung pangalan, patawag yan. Yun, naabala lahat. Ang ending, ano po ending ng hearing? Walang nangyari. Hindi na tayo nabalitaan kung ano ang ending ng hearing na yun. Tingnan nyo yung kay Senadora Risa Ontiveros kasama si Senator Win Gatchalian, mga bossing. Hanggang ngayon, alive and kicking at ang daming nabubuko. Hinihintay ko nga doon yung hearing kay second hearing, no? Kay Harry Roque. Dahil sinasabi ng mga OTAP supporters, nilampaso ni Harry Roque si Senadora Risa Ontiveros. Hindi po ako kakamping mga kababayan. Pero ang taas po ng respeto ko ngayon sa mga kakamping. Hindi po ako kakamping mga kababayan. Pero nagagalingan po ako kay Senadora Risa Ontiveros. Mga bossing. Ngayon po tapos marinig mo yung mga sinasabi ni dating Senador Trillanes, no? 6-7 years ago. Ngayon tumutugma. Ngayon parang kumbaga parang nagiging totoo. Siyempre po, kahit hindi po tayo kasama o kahit hindi po tayo nandoon sa partido nila, pag nakikita mong tama yung ginagawa nila, kailangan po ng suporta nila. Kailangan po natin suportahan. Red, naging perya ang Senado dahil sa dalawang senador, kay Robin at kay Bato. Rig ako vlog, 516. Aba, paabutin kaya natin ng 1,000 yung like dyan. 1,000 dahil 1,800 viewers naman tayo.